tayo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At isang magandang umaga po sa ating lahat at magandang hapon naman po sa ating mga kapatiran na nakikinig kung meron man dyan sa Pilipinas. Alhamdulillah, dumating na po kami sa Saudi Arabia kahapon lamang po, alhamdulillah. At inshallah, mas matututukan na po natin ang ating paksa na patungkol sa history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, bago po tayo magsimula, tulad ng dati, baka po meron sa inyo na gusto magbigay ng mga recap, ng briefing patungkol sa mga nakuha natin at talakay natin noong last Saturday. Napakabilis po ng oras kasi parang kamakailan lamang nag-discuss tayo, ngayon Saturday na naman. So baka po meron sa inyo gusto mag-volunteer na gusto magbigay ng mga napag-aralan natin at talakay natin noong last Saturday. Barakallahu fikum, maraming salamat po sa inyo. Para at least yung mga iba na hindi naka-attend, meron pa rin, kahit hindi sila makapanood sa YouTube, meron silang nakukuha na mga kaalaman patungkol sa mga napag-aralan natin no, kamakailan lamang. Sino pong gusto mag-volunteer? Maraming salamat po. Sadia. Huwag po kayong mahiya. O si Sarah po, si Sarah, Sister Sarah. Sarah, ikaw na naman last week. Ayo, last week siya ba? Oh. Masyam. Sadia. Aisha. Dito. Ayaw sumagot. Huwag po kayong mahiya mga sister. Ilham, sir. Ilham. Sister Ilham po. Recommended. Masya Allah. Ilham. Yes, bismillah. Sister Ilham. Paki-unmute siya, Sarah or Sophia. Sophia, naririnig ba niya tayo? Yes, Abla. Pwede po lahat mag-unmute, pero choose not to unmute. Kaya. Sa Ilham, nandyan ka? O Sister Ilham? Nag-message po siya, Abla, sa WhatsApp, busy daw po siya. Okay. Ana Marie Jones? Ayun, merong isa. Volunteer. Amal Escanio? Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sige po, bismillah. According po sa last week na napag-aralan natin, natakil po natin yung panahon ng kabataan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andun po yung sinabi niyo po last week na dalawang senyales na siya ay isang propeta. Yung una is yung panahon ng tagtuyot sa Makkah na naghihirap yung mga Ahlul Makkah, yung mga Quraysh. Tapos na dikit po yung likod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Kaaba. Tapos bigla pong nagtipon-tipon yung clouds, nagdilim tapos umulan. Tapos yung clouds is nakatutok lang din po sa kung saan nandun si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos yung pangalawang senyales po is yung nagpunta si Abu Talib kasama po si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa lugar ng Shams, doon sa Bushra, sa lugar na kung saan yung lugar ng kalakalan. Tapos merong isang pare sa lugar na yon, leader. Nakita yung kasamahan ni Abu Talib, yung mga papunta doon sa Bushra, na nakita ng na may isang clouds na nakatutok
sa kanila, sa karaban nila. Tapos yung clouds na yun nakatutok mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapos inimbitahan sila ng pari na yun para kausapin sila. And then, tapos nung nakausap na nila ng pari na yun, si Abu Talib, sinabihan siya na bumalik kayo kung saan kayo nanggaling kasi baka pag tumuloy kayo dun sa kung saan kayo papunta, makita kayo ng Hudyo, baka patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kasi nasa kanya yung mga sign ng nakasulat sa kanilang libro sa Injil at saka Torah, yung sign Mashallah. na huling propeta. And then natakal din po natin yung yung una niya pong asawa na si Khadija bin Khuwailid. Tsaka Mashallah. yung sinabi niyo din po yung mga anak niya. Alhamdulillah. Yun lang po. Mashallah. Salamat. Mashallah. Jazakallahu khairan. Tabarakallah. Jazakallahu khairan. Napakaganda. Nakakatuwa po kasi ano po, kumbaga, nangangahulugan na kayo po ay mayroong mga pinapakinggan, meron kayong mga natutunan, alhamdulillah, kahit sa maliliit na kaalaman, ay meron kayong mga natutunan. Nakaka-ano po sa puso, alhamdulillah. So baka po may karagdagan po sa inyo, kahit isa lang. May nag-raise ng hand po kanina. Or simulan na po natin yung next na natin. Bismillah. So, bismillah. Alhamdulillah, maraming salamat po sa sister natin na nagbigay ng recap, ng briefing patungkol sa mga natalakay natin nung last Saturday. So, ngayon naman, mga sister, sinabi ko naman sa inyo na kailangan nating talakayin yung mga asawa, zawjat, azwaj ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil nandun na po tayo sa huling talakay na ang pinakaunang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Khadija na anak ni Khuwailid. So nakwento po natin yun, babalikan natin yun mamaya. So bilang isang Muslima, bilang isang babaeng Muslima, dapat alam po natin kung sino nga ba ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil isa pong isang kahinaan ng Muslima ang hindi niya alam ang mga ummahatul mu'minin. Pag dinawag na ummahatul mu'minin, sila yung mga nanay natin, nanay ng mga mu'minin, which is sila ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So bilang isang Muslima, dapat po kahit sa mga kalalakihan, pero lalong-lalong na po sa mga kababaihan, dapat po alam natin kung sino po ba yung mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil nakakahiya po bilang isang Muslima, babaeng Muslima na hindi mo alam kung sino nga ba yung mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is nabanggit na sila ay mga tao sa paraiso. So ikaw, isang Muslima, hindi mo to alam, wala kang pinag-aralan dito, wala kang kaalaman dito, nakakahiya bilang isang Muslima. So dapat po nating talakayin ito. Napakahalagang paksa po ito na minsan nakakaligtaan po sa mga history ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So binasa ko po ito para i-share sa inyo, para at least meron po kayong mga kaalaman. Na pagdating ng huling panahon, may mga magtatanong sa inyo, sino nga ba yung mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dapat kilala po natin. Dapat kilala nyo dahil kayo po ay mga babaeng Muslima. So, nakwento po natin kamakailan lamang ang pinakaunang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Khadija na anak ni Khuwailid. Si Khadija ay ipinanganak sa Makkah at namatay din sa Makkah. At siya ay kabilang sa mga Quraysh. Ibig sabihin nun, kabilang din siya sa mga Ahlu Makkah. Okay? Nakwento po natin na kabilang po siya sa may mga mayamang pamilya, magandang babae, at meron siyang pagmamahal sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dapat po nating alamin yan. At alam din po natin na siya yung pinakaunang pumasok na babae sa Islam. Ang Khadija na anak ni Khuwailid, tandaan po natin na asawa po siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong panahon na siya ay hindi pa nagiging nabi. Dahil ang edad ng propeta noong time na yon ay 25 at ang Khadija naman ay 40. Meron silang 15 years na gap. Tandaan po natin yon.
ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pangasawa niya ang Khadija before na siya ay maging nabi. Tandaan po natin yun, before na siya ay maging nabi. At namatay po ang Khadija nung siya ay nabi na. Nabi. So which is after ng discussion patungkol sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doon na po natin sisimulan yung panahon na nagpaparamdam na po ang Jibril alayhi salatu wassalam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay isang propeta. Sa mga taong 35 hanggang 40 years old, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is asawa niya pang Khadija, that time po ay nagpaparamdam na po sa kanya ang Jibril. So yun po yung next na i-discuss natin inshallah. Pero dapat po nating i-discuss ngayon yung mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalong-lalo na maraming audience natin dito ay mga kababaihang mga Muslimah. So, yun po ang pinakaunang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya ang awwalu man dakhala fil Islami minan nisa. Siya ang pinakaunang pumasok na babaeng Muslima sa Islam. Okay? So, madidiscuss po natin yun. At nabanggit din po natin yung kanyang mga anak nila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Qasim, Al-Qasim. Ang tawag po kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noong panahon niya ay Abul Qasim. Yun ang kunniya niya, Abul Qasim. Tapos si Abdullah, nakuha din natin na si Abdullah, pwede siyang tawagin na si Tayyib at saka si Tahir. Okay? At si Zainab, si Ruqayyah, si Kulthum at si Fatima. Okay, 7 po ang anak ng 6 po ang anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Khadija, at si Ibrahim po ay anak niya kay Maria Al-Qibtiyah. Mamaya i-discuss natin kung sino nga ba si Maria Al-Qibtiyah. Okay? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron po siyang 11 na asawa. 11 na asawa, 11. May nagsasabi na 12 dahil daw si Maria Al-Qibtiyah. Pero mamaya i-discuss po natin yan. Okay. Ang pinakaunang asawa ng propeta na discuss na po natin ay si Khadija. At lahat ng anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagmula po lahat kay Khadija. Hindi po nagkaanak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga ibang asawa. Tandaan po natin yan. Isang kaalaman yan na hindi alam ng mga Muslims, hindi alam ng mga kababaihang mga Muslima, na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagkaanak lang po siya kay Khadija at kay Maria. Hindi siya nagkaanak sa kanyang mga ibang asawa. Okay? So bago po maging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Khadija, ay mayroon na pong naging asawa ang Khadija before ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? So ibig sabihin po nito, bago pa ang propeta ay mayroon na pong naging asawa ang Khadija na anak ni Khuwailid radhiyallahu anha. Yun ang unang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, si Sauda na anak ni Zam'a. Tandaan po natin yun, Sauda bint Zam'a. Napangasawa niya si Sauda after mamatay ng asawa na si Khadija na umabot pa ng 3 taon. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi po siya nag-asawa ng pangalawa, ng pangatlo, ng pang-apat after mamatay ng Khadija agad. No. Umabot po ng almost 3 years. Umabot po ng almost 3 years din bago nag-asawa si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang pangalawang asawa po niya ay si Sauda bint Zam'a. Siya po ay pinanganak din sa Makkah. Tandaan po natin yun, okay? Si Sauda bint Zam'a, yun ang pangalawang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangatlo, ang pangatlong asawa naman po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Aisha ibn Abi Bakr bint Abi Bakr, na anak ni Abu Bakr. At siya ang pinakabatang na pangasawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is napangasawa siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay 6 na taong gulang pa lamang. Okay? 6 na taong gulang pa lamang, siya ay napangasawa na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At siya ay pinanganak sa Makkah at namatay naman po sa Madina. Okay, yan ang pangatlong asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat. Okay, bago po tayo pumunta sa pang-apat, meron lang po akong karagdagan sa
kwento ni Aisha radiyallahu anha. Okay? Nung panahon na, kasi ito po ang sinasabi ng mga Hudyo na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron daw siyang malaking pagnanasa. Yan lang na sinasabi. Kasi bakit daw niya inasawa si Aisha na bata pa lang? Okay? So tandaan po natin, ang pag-aasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lahat yan ay nagmumula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isang kwento patungkol sa pag-aasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Aisha ay napanaginipan po siya ng Rasulullah ng Muhammad sallallahu alaihi wasallam na 3 beses. Minsan tulog po ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at dumating sa kanya si Jibril. At na may daladalang napakaputing panyo. Napakagandang panyo, napakaputing panyo. At dumating siya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagdating niya kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang panaginip ay pinuklat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang panyo na iyon at biglang may lumabas na ilaw at kanyang nakita ay si Aisha radhiyallahu anha. So, in the next day, lumipas na naman yung ibang araw na naginip ulit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ganun din yung napanaginipan niya. Dumating ulit sa kanya si Jibril alayhi salam na may dala-dala siyang napakagandang panyo at pagbuklat niya, nakita na naman niya si Aisha radhiyallahu anha. Hanggang sa 3 beses po nangyari yun, mga sister. 3 beses po nangyari yun. So that time, yun ay isang senyales na si Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto niyang maging asawa si Aisha radhiyallahu anha, gustong ipaasawa ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hindi po ito kagustuhan lamang ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ito ba ay kagustuhan ng Allah? Ang nagputos sa kanya ang Allah subhanahu wa ta'ala. 3 beses po niya napanaginipan ng Aisha. At nung time na yun, pumunta siya kay Abu Bakr at sinabi niya at doon na po sila kinasal. At 6 years old po ang Aisha, ngunit hindi po siya agad natabihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lumipas pa ang taon, okay, bago po siya natabihan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, yung mga iniisip ng mga Hudyo, iniisip ng mga ibang mga relihiyon, na ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay may malaking pagnanasa sa mga babae, mali po yun. Dahil lahat po ng kanyang naging asawa sa panahon na siya ay propeta, ito po ay utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito po ay nagmumula sa mga wahi, nagmumula sa mga panaginip na ibinibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat po alam natin yan, okay? Yan ang kwento patungkol kay Aisha radhiyallahu anha. Okay, yan ang pangatlong asawa ng propeta. Ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pang-apat. Ang pang-apat naman na asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Hafsa bint Umar ibn al-Khattab. Si Aisha na anak ni Umar ibn al-Khattab. Okay? So kilala naman po natin yung kanina si Abu Bakr. Si Abu Bakr isang matalik na kaibigan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is siya ang pinakaunang pumasok sa relihiyong Islam na kalalakihan sa mga kalalakihan. So anak po yan, anak niya ay si Aisha. Ngayon naman ay si Hafsa. Si Hafsa naman po ay anak ni Umar, isang matalik din na kaibigan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at alam po natin ang kwento patungkol kay Umar. Isa po siya sa pinakamatapang na sahaba sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at anak po niya si Hafsa. Okay? Si Hafsa, ibig sabihin nun, kabilang din siya sa mga taga-Makkah at kabilang din siya sa may malaking pamilya sa Makkah dahil anak siya ni Umar radhiyallahu anhu. Okay? So, si Hafsa ay ganun din po siya, parang si Khadija. Siya ay bago siya mapangasawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron po siyang asawa. So, noong time, ito po ay kwento din natin paano ba siya naging asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para meron tayong kaalaman. Hindi yung nalaman lang natin, which is dapat alam natin yung mga iba't ibang kwento patungkol sa kanila. Okay? So yung mga ibang mga kwento nababanggit po sa mga tarikh, yung iba naman na hindi nababanggit. So si Hafsa, isa po siya sa pinakamagandang babae sa Makkah. Okay? Kasi meron siyang pamilya, meron siyang magandang angkan, meron silang kayamanan dahil anak nga siya ni Umar. Si Umar ay kabilang sa may mga magagandang angkan sa Makkah. At si Hafsa po ay kabilang sa magagandang babae sa Makkah. Okay?
So, nung time, na wala ng asawa si Hafsa, na anak ni Umar, siyempre gusto ni Umar mapangasawa si Hafsa ng isang magandang lalaki, ng isang isang mananampalatayang lalaki. So naisip ni Umar, sabi niya, bakit kaya hindi ko kausapin si Abu Bakar? So hindi siya nagdalawang isip. Kasi gusto nga niya, ang anak niya, ang makaprotekta sa kanya ay mga kadulad din niyang mga mananampalataya sa Islam. Ito, may aral po tayong kukunin dito mamaya. Okay? Si Umar, hindi siya nagdalawang isip. Sabi niya, bakit kaya hindi ko kausapin si Abu Bakr Siddiq? Kaibigan niya yun. Isa sa mga sahaba, unang-unang khalifa. Na baka pwedeng siya na lang ang mag-asawa kay Hafsa. So pumunta siya kay Abu Bakr. Agad siyang pumunta kay Abu Bakr, bumisita kay Abu Bakr Siddiq, nagsalam siya, then nagkwentuhan sila hanggang sa sinabi niya, o aking kapatid na Abu Bakr, hindi mo ba ninanais na mapangasawa ang aking pinakamamahal na anak na si Hafsa? Masya Allah. Siya mismo ang nagsabi kay Abu Bakr. So si Abu Bakr, hindi po siya nagsalita. Hindi siya nagsalita at tumalikod na lamang at hindi siya nagsalita ng kung anong bagay, kung anumang bagay. Hindi siya sumagot, hindi siya nag-oo. Tumalikod na lamang po siya. So nagtaka po si Umar, nagtaka siya, sabi niya, bakit ganun si Abu Bakr? Pumunta ako sa kanya, bumisita ako sa kanya, at sinabi ko yung ninanais ng aking puso na baka siya ay baka pwede siyang maging asawa ng aking anak na si Hafsa. May problema ba sa aking anak? So nalungkot si Umar. Pero hindi pa rin nawala ng pag-asa si Umar. Sabi niya, kausapin ko na lang si Uthman. Uthman, the third Khalifa. Uthman ibn Affan. Kaibigan din ng Umar, kaibigan ng Abu Bakr, kaibigan ng Propeta Muhammad SAW. So nag-isip si Umar, sabi niya, si Uthman na lang ang puntahan ko. So pumunta siya kay Uthman. Nagsalam siya, nakipagkwentuhan siya, hanggang sa sinabi niya, o aking kapatid na Uthman, meron akong gustong sabihin sa'yo. Ninanais mo ba na maging asawa ang aking anak na si Hafsa? Para mas mapalakas natin ang ating kapatiran. So ganun din ang ginawa ni Uthman. Si Uthman naman, pumalikot din, hindi sumagot, hindi nag-oo, hindi nag-hindi, walang kibo. So mas nalungkot ang Umar. Sabi niya, meron bang galit sa akin ng aking mga kapatid? Galit ba sa akin si Abu Bakar? Galit ba sa akin si Uthman? Bakit kahit sagot lang ay hindi nila magawa o kaya hindi nila masabi sa akin? So nalungkot ang Umar ibn Khattab. Sabi niya, meron bang problema sa aking anak na si Hafsa? So agad siyang nag-isip na naman ng paraan. Hanggang sa lumapit siya kay Propeta Muhammad SAW at sinabi niya yung kanyang problema. Sinabi niya, mahal na Propeta Muhammad, meron akong problema. Sabi niya, bakit? Pumunta ko kay Abu Bakr, pumunta ko kay Uthman. Kinausap ko sila ng maayos na gusto ko na sila ang maging asawa ng aking anak na si Hafsa. Ngunit hindi sila nag-oo, hindi sila nag-hindi, wala silang sagot, wala silang kibo. Nakalungkot dahil ako'y kapatid nilang Muslim. Ngunit wala man lang silang sinabi. Parang pinaparating nila na hindi nila gusto na maging kapatid nila ako sa Islam. Hindi nila gusto na mapangasawa nila ang aking anak na si Hafsa. So nalungkot ang Umar. So medyo, sabi nga nila, medyo tumawa ng konti ang Propeta Muhammad SAW. Napasmile siya, sabi nga nila. Sabi ng Rasulullah SAW, Ya Umar, ayaw mo ba na ang maging asawa ng iyong anak na si Hafsa ay mas mainam kay Abu Bakar at mas mainam kay Uthman? Sabi naman ni Umar, Ya Rasulullah, wala akong alam na pwedeng may malaking pananampalataya o mas sobra pa kay Abu Bakar at mas sobra pa kay Uthman. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ya Umar, ayaw mo ba na ako ang maging asawa ng iyong anak na si Hafsa? Masya Allah. Nagulat ang Umar. Nagulat siya at sabi niya sa kanyang sarili, Masya Allah, tabarakallah, bakit hindi ya Rasulullah? At doon na po siya naging asawa ng Rasulullah SAW si Hafsa. Pagkatapos noon ay nagkaroon na sila ng akad. Pinakasalan na po ng Propeta Muhammad SAW si Hafsa na anak ni Umar. At alam mo ba ang sinabi ng Propeta Muhammad SAW kay Umar, Ya Umar, hindi mo ba alam kung bakit hindi sumagot at hindi kumibo si Abu Bakar at Uthman? Alam mo ba kung bakit? Hindi yung nangangahulugan na hindi kanila mahal bilang kapatid. Hindi yung nangangahulugan na hindi nila gusto ang iyong anak. Ngunit noong mga unang panahon ay sinabi ko na sa kanila na darating yung panahon na ako ay
magiging asawa ni Hafsa. Ako ang mag-asawa kay Hafsa na anak mo, at yun ay isang palatandaan na ginagalang ako ng mga kapatid natin na si Abu Bakar at ginagalang ako ng kapatid natin na si Uthman. At doon mo malalaman na si Abu Bakar at saka si Uthman ay mayroon silang amana, pwede silang pagkatiwalaan. Imagine, sinabi sa kanila ng Rasulullah, ngunit di nila sinabi ito sa ibang tao, di nila sinabi kay Umar. Yun na isang palatandaan ng sahaba ay mayroon silang amana, pwede silang pagkatiwalaan. Ngayon, ang mapupulot nating aral, mga sister, hindi po masama na kung meron tayong mga anak, kung meron tayong mga sister, o kaya meron tayong kapatid na gusto natin ay ang makapag-asawa sa kanya ay merong pananampalataya sa Islam at tayo ay maghahanap. Hindi po aib yun, hindi po yung kapintasan sa isang Muslim. Which is sa atin, kapintasan daw po yun. Na kapag ikaw na anak, kapag ikaw na tatay, kapag ikaw na nanay, naghahanap ng pwedeng maging asawa ng iyong anak, ay kapintasan daw po yun. Which is hindi po mga sister. Dahil bakit po ginawa ng Umar, bakit po ginawa ng mga sahaba radhiyallahu anhum, di ba? Sila mismo naghahanap ng mga pwedeng maging asawa ng kanilang anak. Ibig sabihin, ito po yung magandang gawain dahil ikaw mismo naghahanap ng pwedeng maging asawa o katuluyan ng iyong anak. So sa panahon natin ngayon, yan ay isang maling paniniwala na bakit daw yung mga magulang sila mismo naghahanap ng asawa ng kanilang mga anak. Which is nagawa po yan ng mga sahaba radhiyallahu anhum. Okay? So yan po yung kwento patungkol kay Hafsa radhiyallahu anha, kung paano siya naging asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panglima. Okay, si Hafsa po pala ay pinanganak sa Makkah at namatay sa Madina. Panglima, si Zainab bint Khuzaimah. Si Zainab na anak ni Khuzaimah. Okay, siya ang panglimang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at siya naman po ay pinanganak sa Makkah at namatay sa Madina. Pang-anim, siya po si Ummu Salama. Si Ummu Salama, ang kanyang totoong pangalan na si Hind bint Abi Umayyah. Okay? Si Ummu Salama ang pang-anim na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang kanyang totoong pangalan na si Hind, anak ni Abi Umayyah, Abu Umayyah. Siya po ay ipinanganak sa Madina. Okay? Pang-pito, si Zainab na anak ni Jahsh. Zainab na anak ni Jahsh. Siya naman po ay pinanganak sa Makkah at namatay sa Madina. Okay? Pangwalo, siya po si Juwayriyah na anak ni Al-Harith. Juwayriyah bin Al-Harith. Siya naman ay pinanganak sa Madina at namatay sa Madina. Pang-siyam, na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Safiya. Si Safiya bint Huyay. Okay? Si Safiya bint Huyay. Safiya na anak ni Huyay. Okay? Siya ay pinanganak sa Makkah at namatay sa Madina. Pang-sampu, na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Ummu Habiba. Si Ummu Habiba, ang kanyang pangalan ay si Ramla bint Abi Sufyan. Ramla bint Abi Sufyan. Ramla na anak ni Abu Sufyan. Siya ay pinanganak sa Makkah at namatay sa Madina. Pang-11 na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay si Maymuna na anak ni Harith. Okay? Maymuna na anak ni Harith. Si Maymuna ay pinanganak naman po sa Makkah. Kasi hindi nabanggit kung saan po siya namatay. So yan po ang 11 na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulitin ko po sa inyo para mas ma-remember po natin at ma-take note natin. Isulat po nyo ngayon mga sister. Unang-una na asawa ng Propeta ay si Khadija na anak ni Khuwailid. Okay? Pangalawa, si Sauda na anak ni Zam'a. Okay? Pangatlo, si Aisha na anak ni Abu Bakar. Pang-apat, si Hafsa na anak ni Umar. Pang-lima, si Zainab na anak ni Khuzaimah. Pang-anim, si Ummu Salama, ang kanyang pangalan ay si Hind na anak ni Abu Umayyah. Okay? Pang-pito, si Zainab na anak ni Jahsh. Pang-walo,
si Juwairiya na anak ni Al-Harith. Pang-siyam, si Sofia na anak ni Huyay. Huyay. Okay? Pang-sampu, si Ummu Habiba. Ang kanyang totoong pangalan ay si Ramla na anak ni Abu Sufyan. Pang-11 ay si Maymuna na anak ni Al-Harith. Yan ang 11 na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, meron pong nagsasabi na 12, which is nagkaiba-iba po dyan ng mga ulama. Sabi nila si Maria Al-Qibtiyya. Si Maria Al-Qibtiyya, may nagsabing asawa siya ng propeta, may nagsabing hindi siya asawa ng propeta. So yan ang ikukwento natin ngayon para meron tayong kaalaman. Okay. Si Maria Al-Qibtiyya ay taga-Misr. Taga-Egypt po siya. Siya ay taga-Egypt. Pag sinabing Al-Qibt ay mga taga-Egypt. Egyptian. Siya ang sinasabing pinakahuling asawa ng propeta. Ngunit ang Ahlus Sunnah wal Jamaa, nagkaisa po sila na hindi po siya asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is ibinigay po siya ng malik ng king ng Misr na si Muqawqis. Ang pangalan po ng king ng Misr ay si Al-Muqawqis. Ibinigay po siya ni Muqawqis, ang king ng Misr, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nung panahon na yon, nung panahon ng propeta, panahon pa ng mga sahaba, meron tayong tinatawag na ama o kaya tinatawag na jariya. Ibig sabihin nun ay alipin. Okay? Alam po natin yung patungkol sa mga ganyang kwento. So dati meron tayong mga tinatawag na alipin. Paano nagkakaroon ng alipin ang mga tao dati? Halimbawa, nagkaroon ng digmaan patungkol sa pagitan ng mga Muslim at saka hindi Muslim. Nagkaroon sila ng digmaan. Halimbawa, nanalo ang mga Muslim. At lahat ng gamit at lahat ng mga natirang mga gamit at mga tao at mga kababaihan sa mga kalaban ng mga Muslim ay makukuha ng mga Muslim. At yung mga babae doon ay matatawag ng mga ama, matatawag ng mga alipin. Sa panahon na yun, okay, ngayon wala tayong alipin eh. Walang alipin sa panahon ngayon, wala na po. Yun ang sabi ng ating mga ulama. Wallahu ta'ala alam, kahit sa anong panahon yun, wala na alipin. So nung panahon na yun, meron tinatawag na alipin. Amatun aw jariyat. So ang hukom dati ng alipin, kapag babaeng alipin, ay pwede po siyang, kung ano ang ginagawa ng mag-asawa ay pwedeng gawin sa alipin. Dati. Which is hindi haram po yun. Kasi dati po yun ang hukom. Hindi pa nababago yung hukom. Hindi pa nababago yung batayan. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung panahon na yon, ibinigay ng king ng Misr si Maria Al-Qibtiyya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is siya ay naging alipin. Siya ay naging jariya, naging ama. Amatun. Yun ang ibig sabihin alipin nung panahon na yon. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nga sa unang panahon, ang pagiging ang amatun o kaya ang jariyatun, ang alipin ay parehas ng hukom sa asawa. Parehas po, pero hindi sila tinatawag na asawa. So, sa panahon na yon, siyempre dahil nga parehas sa batayan ng asawa, ang mga alipin ay nagkaroon po ng anak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at saka si Maria Al-Qibtiyya at yun si Ibrahim. So sinasabi nila na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na Abu Ibrahim dahil anak po niya si Ibrahim. So sa panahon po na yon, tandaan po natin sa panahon po na yon ay ang batayan ng hukom ng mga alipin ay sa alipin na babae ay parang asawa muna po sa panahon na yun. So sa panahon po na ito, wala na po dahil wala na po mga alipin sa panahon ngayon. Sabi nga ng mga ulama natin, taamul sa mga jariya, sa mga ama, sa mga alipin, yung pakikitungo sa asawa mo, ganun din yung pakikitungo mo sa kanila sa dating panahon, sa mga sinaunang panahon. So, hindi po siya matatawag na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang sinabi ng
Ahlus Sunnah wal Jamaah na 11 po ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit si Maria ay minahal at inalagaan po siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at din ng kanyang anak na si Ibrahim. So yan po ang kwento patungkol kay Maria al-Qibtiyah. Kaya sinasabi nila na 12, which is ang totoo ay 11 po ang asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tandaan po natin, sa panahon po ngayon ay wala na pong alipin, wala na pong jariya, wala na pong ama. Okay? Dahil dumating na po yung panahon na ngayon ay hindi na po tulad dati. So tandaan po natin, baka mamaya may magsasabi na may alipin kami. So pwede ko siyang, kumbaga kung ano yung ginagawa sa asawa ko, pwede kong gawin sa kanya. No, wala na po yun mga kapatid. Sa panahon lamang po yun ng sinaunang panahon at panahon ng propeta at panahon ng mga sahaba, radiyallahu anhum ajma'in. Sa panahon yun, wala na po yun. Sabi ng ating mga ulama. So karagdagan po, tandaan po natin, ang mga anak ng Rasulullah kay Khadija ay si Fatima. Kasama po si Fatima. Si Fatima po ay asawa ni Ali ibn Abi Talib. Okay? Ali ibn Abi Talib. Si Kulthum at Ruqayya, anak din po yan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ang kanilang asawa naman ay si Uthman ibn Affan. Si Uthman ibn Affan. So, tinatawag po si Uthman ibn Affan na Dhul Nurain. Tinawag po siyang Dhul Nurain dahil naging asawa po niya ang dalawang anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So yan po ang kwento patungkol sa mga asawa at anak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sana po meron po yung napulot na aral at inshallah pagkatapos po ng mga kwento patungkol sa kanila ay ininext na po natin, isusunod na natin yung time naman na malapit ng maging nabi, maging sugo, maging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga sisters, mga kapatid sa relihiyong Islam, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tandaan po natin, bilang isang Muslima, babaeng Muslima, obligado po sa iyo, obligado po sa atin na malaman natin kung sino nga ba ang mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ano nga ba yung mga kwento patungkol sa kanila. Tandaan po natin, yung batayan sa panahon ng propeta, yung batayan sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi pwedeng ihalin tulad sa atin. Okay, dahil nagkaroon ng asawang propeta na 11, at nagkaroon siya ng anak na mula sa alipin, ay hindi nangangahulugan na pwede rin po natin gawin yun. Yun po ay privilege lamang sa mga nabi, privilege lamang sa mga nabi, mga propeta, mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan po natin yan. Maraming salamat po na meron tayong mga napulot na aral. At inshallah kung meron kayong mga katanungan, ay pwede po natin sagutin inshallah patungkol sa mga kwento ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sisters, Meron po pwede tayo. na kayo magtanong, mga sisters. Pwede po kayong magtanong. Inshallah kung kaya po natin, isasagutin natin. Kung hindi po natin kaya, inshallah ay meron naman po tayong mga ulama, inshallah. Ustads, clarify ko lang, yung si Sofia bint Huyai, di ba ito siya yung anak ng Jewish chief? Yes. Kasi Oo. siya yung anak ng isang Jewish ng panahon. So, nung panahon na siya Pinanganak ay... siya sa Makkah? Kasi nabanggit mo. Sa Makkah, yes. Yeah, okay. Type of. Makkah. Hindi, namatay po siya sa Madina. Kasi naabutan po niya yung panahon na nagdadawa na po Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Shakadakir. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Sino pa po may tanong? Kung gusto niyo po, ako na lang po magtanong. Pag hindi po kayo nagtanong, ako po magtatanong, tatawag ako ng pangalan dito. Biro lang po mga sister. Mashallah, maraming salamat po sa inyong sa inyong hudur, sa inyong pag-attend.
Wala mga tanong, sisters, sa mga wives of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yep. Yes, Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Matanong ko lang po, bakit hindi po siya nagtanong sa ibang utos po ba ng Allah subhanahu wa ta'ala o talagang hindi rin talaga binigyan hindi ito talaga Medyo ano po yung signal, parang medyo mahina po. Hello po. Okay po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ablahin Ustad. Okay po. Tanong ko lang po, bakit hindi po si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagkaanak sa ibang mga asawa kundi kay Khadija at kay Maryam lang? Talagang inutos po ba ng Allah o talagang paano po ba yun? Parang ganun. Okay Hindi po, ko ma- natanong po dyan ng mga ulama natin, which is sabi nila ay kadar po ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya po ito inutos dahil gusto nga ng propeta ay magkaroon siya ng maraming anak. Ngunit yun lang po yung yun lang yung pinalad sa kanya na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. So imagine niyo po imagine sa mga taong walang anak, wala pang anak diyan, sa mga taong naghahangad ng maraming anak, isa pong dalil natin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag kahit anong gusto mong gawin, kapag hindi binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay kailangan mo pong magsabar. So hindi po ito kagustuhan ng Allah, talagang kadar na po yun na mangyayari talaga na nagkaanak lang po siya kay Khadija at nagkaanak din po siya kay Ibrahim. Nagkaanak din po siya kay Maria na anak nila ay si Ibrahim. So, wallahu ta'ala alam, wala pong utos ang Allah na hindi siya magkaroon ng anak. Talagang nakasulat na po sa kanyang kapalaran na yun lamang po ang magiging anak niya sa kanyang pamumuhay sa mundong ibabaw. Wallahu ta'ala a'lam. Gusto lang ako kaya rin, Ustad, alhamdulillah. Kasi hindi pa rin ako Shukran, nagkakanak. shukran. So, inshallah, makatulong sa akin sa pagtanggap, inshallah. Gusto lang ako kaya na, Ustad. Shukran, shukran. Oh, si Sister Aini. Yes, Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam. Tanong ko lang po, Ustad. Si Juwairiya po ba at saka si Maymuna magkapatid? Yes. Kasi pareho po silang Bintal Harith. Okay. Si Maymuna at Meron saka po. si iba pong Harith si Juwairiya, iba rin yung Harith ni Maymuna. Magkaiba po. Kasi sa panahon dati, magkakaparehas po yung mga pangalan. Pero sa kwento po, magkaiba po yung kanilang ama. Okay. Okay po. Maraming salamat po. Yes, Sarah Adelpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Question ka lang po. Ang lahat ba ng mga asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagkaroon ba siya or nakasama niya ba ito lahat? Ng mga asawa niya? Yes, lahat po niya nakasama ito. Ayon nga sa kwento, di ba, meron po sa sa Medina, meron doon po sa tabi ng Medina, meron pong mga bahay doon ng asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nabanggit pa sa kwento na minsan, syempre dahil sa sobrang busy ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan nagkakaroon ng alitan yung mga asawa niya kasi halimbawa oras niya kay Juwairiya, tapos makakalimutan ng propeta na hindi niya sinasadya kasi tao ang propeta na oras niya pala sa kanyang mga ibang asawa. So ito ay nangangahulugan na nakasama lahat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang mga asawa. At sinuportahan siya ng panahon na siya ay nagdadawa at nakikipagdigma patungkol sa mga Hudyo at mga Kristiyano. Maraming salamat. Okay po, jazakallah khair, Ustad. Wa iyyakum. Ustad, may question lang ako. Sige po. It is regarding sa total nasa topic tayo ng pag-aasawa. Apo. Kung halimbawa ang isang nag-offer ng marriage sa isang babae Okay po. ay isang deviated sect, paano ito
paano mo ito ito ma-reject or ma-refuse or in a nice way or sa hindi not not being rude, ganun ba? Kumbaga yung isang babae, may nag-alok sa kanya, ganun. From deviated sect. Halimbawa Ano po? siya. Opo. Kumbaga ibang ano natin. Dito, nabanggit po sa hadith, which is na-discuss ng ating mga ulama, na ang babaeng muslima ay hindi po siya pwedeng asawahin ng isang Kristiyano. Okay? Isang Kristiyano. Nagkaroon ng khilaf, nagkaroon ng iba't ibang pananaw yung mga ulama kung ang mag-aasawa naman yung ibang sekta. Halimbawa, muslima ka na Salafi, mag-aasawa sa'yo Shia, o kaya mag-aasawa sa'yo Ashaira, o mag-aasawa sa'yo ibang sekta. Ngunit, they are calling na Muslim sila. Diba? So, paano natin marirefuse yun? Okay, so bilang isang babae, nice way or hindi sa nice way, karapatan nyo pong tumanggi kung hindi nyo gusto. Yun pong pinakamainam doon. Kasi kung halimbawa, sulad ng sinabi mo in a nice way, kasi sa babae po kasi ang ano dyan, o hindi lang eh. Yun ang dapat eh. Ha? Lalo na kung ayaw mo yung lalaki, kung ayaw mo siyang masaktan, sabihin mo na lang yung totoo. Yun po yung sinabi ng ating mga ulama. Kasi kung sinabi mo in a nice way, pwede po siyang umasa. Pwede siyang umasa na baka may chance pa. Or something na sabi niya na itry ko pa. Ganito, ganun. Pero sa babae po, sabi ng mga ulama, dapat maintindihan din po ng lalaki. Kapag sinabi ng babae na hindi ko gusto, o kaya dinaan niya sa ibang way, so mas mainam po yun. Wallahu ta'ala alam na wag na hunat, lalong-lalo na po sa mga ibang sekta na bilang isang muslima na Salafi, Ahlus Sunnah wal Jamaa, kapag ibang sekta po, mas mainam po na sabihin natin yung ating totoong nararamdaman. Wallahu ta'ala alam, sister. Yun ang pagkakalam Yes. kasi yun ang sinabi ng ating mga ulama. Kasi kung in the nice way or something na may mga flowering words, pwede siyang umasa eh. Sa totoo lang, pwedeng umasa. Okay. Kung alam ko, Okay. barakallahu fikum. Jazakallah. Wa iyyakum. Meron po nag-raise ng hand? Sister? Yes, what's na? Sino ba nauna? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ang ano ko lang, tanong ko lang Ustads, bakit naging marami ang asawa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alam mo naman kasi yung present at this present, sabi ng mga ano yan sa kabilang ano, bakit kaya nga ayaw nila ng Muslim dahil marami daw ang asawa. Pero ang sunnah is 4 lang. Bakit daw ang Rasul sallallahu alaihi wasallam maraming asawa? Yun lang. Thank you. Jazakumullah khairan. Mashallah, tabarakallah. Napagandang tanong po yan. Okay po, ang mga kapatid po natin, mga Kristiyano, mga Hudyo, they are saying na ang propeta ay isang may malaking pagnanasa. Okay? Kung sila, totoo silang naniniwala sa kanilang mga Bible, naniniwala sila sa kanilang mga relihiyon, hindi ba nila alam na mas marami yung asawa ng mga sinaunang mga nabi? Ang prophet Noah, ang Saleh, ang Daud, nagkaroon sila meron pang nakwento na nabi na nagkaroon ng 100 asawa. Okay? So sa mga nabi, isang privilege po na magkaroon sila ng asawa, ng marami. Dahil binigay sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala yun. So, wag nilang sabihin ang propeta lamang. Kasi ang mga ibang sekta po, ang mga ibang relihiyon, lahat po ng nabi, pinapaniwalaan nila yan. Except lamang kay propeta. Tandaan po natin yan, di ba? Ang mga ibang galing po kayo, marami po tayong sister na galing sa mga Kristiyano. Naniniwala po sila kay Adam. Naniniwala po sila kay Noah. Naniniwala sila kay Joseph. Naniniwala sila. Lahat ng mga iba't ibang mga propeta, naniniwala po sila. Kay propeta lang hindi. Bakit ganon? Yun ang tanong sa kanila. Which is kung iisipin naman natin na lahat sila ay propeta. So dapat paniwalaan din ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang ano doon, isang sagot sa kanila, ang pag-aasawa po ng marami ng mga propeta ay privilege po nila yon. Hindi po nila kagustuhan yun, which is binigay mismo sa kanila ng Allah.
Ang Allah mismo ang nagbigay sa kanila, which is iba po sa atin. Sa atin, yun lamang ang binigay sa aming mga kalalakihan, ang binigay lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay yung 4. At binigyan pa ng kondisyon. Sinabi ng Allah, mag-asawa kayo ng 2, mag-asawa kayo ng 3, mag-asawa kayo ng 4, kung hindi nyo kaya ay 1 lamang. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mga nabi, kaya po nila yun. Kasi nabi sila. Binigyan sila ng privilege ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lamang po, wallahu ta'ala. Barakallahu fikum sa tanong niyo po. Yes, Sister Abla Wadisna. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang tanong ko po, actually, anyway, kagaya ng sinabi ni Abla Imanan na pag-usapan yung pag-aasawa. Anyway, meron kasi akong, I just want to ask, to clarify, to clear my thoughts. May kakilala ako, Opo. dahil alam mo na sa ating mga sa atin sa Pilipinas, mix na yung tribes, may Christian, may religion, mix ang religion. Okay. Then, yung babae, dahil medyo may edad na rin siya, Opo. almost sa ano na. So, para siguro may companion siya pagtanda niya. Actually, ang guy, nag-Muslim naman. Ang babae is Muslim, okay? Born Muslim. Ang guy, although nag-Muslim but not practicing, okay? Okay. So, ngayon, parang pinagkasundo ng mga kapatid niya, dahil wala na rin mga magulang sila, pinagkasundo ng asawa. Okay po. Okay. So, in the long run, parang, hindi. At first pa lang, ayaw na talaga ng girl, ng babae, ng bride. Opo. Pero kumbaga napilit na rin siya ng mga kapatid niya para daw may mga kasama siya. Pero dahil sa ganun nga, hindi rin naman nagpa-practice yung lalaki. Kumbaga yung marriage nila hindi na consummate. Ganon. Okay po. So, opo. Ngayon, hindi rin sila nagsama isang bahay. Then, it so happened, nangyari, na-aksidente yung girl, yung babae, car accident, na paralyzed, na parang gulay na ganyan. So, ang ginawa ng mga kapatid, dahil daw siguro ganun, nagkasala siya sa asawa niya, sila na ang nagre-reach out sa guy para humingi ng tawad. Hanggang sa namatay ang babae. Okay po. Paano ruling sa ganun? Anong astaghfirullah? Hindi ko namatay Okay. ang hindi sila nagsama, hindi Kung ganun po yung nangyari, kasi sa pilitan yung kasal, sa Islam po kasi, sa totoo lang, ang kasal po hindi po pwedeng sa pilitan eh. Yes, I know. Siguro po, meron tayong mga sister dito na Maranao, Maguindanao. Ito po para sa kaalaman ng mga sisters natin, mga balik Islam ha. Yes. Kaya nga po, natanong ko na rin po. Yes, kasi nakita ko po yung apelido nyo, Abtahi po eh. Parang Maguindanao po Nanay kayo. ni Ahmad. Okay po. Ahmad. Si Ahmad po, mashallah. Okay. Wallahu ta'ala, alam po, yung ganyang situation, unang-una po, sa Islam po dapat hindi sa pilitan ng kasal. Yun ang una. Yun po ang una. Kasi kapag sa pilitan, lalo na sa panahon yun, nagkakaroon ng problema. Tulad niyan, sa pilitan, nagkaroon ng problema. Okay? So, hindi sila, nagkasal nga sila, hindi sila nagsama, nadisgrasya pa yung babae. So, ang pinakamainam po doon ay magpatawaran na lang po sila. Yung lalaki, patawarin niya yung babae. At sana yung babae din, bago namatay, napatawad niya din yung lalaki. Kasi wala na pong magagawa, hindi na po tayo pwedeng bumalik sa dati. Kasi nadisgrasya na po yung babae. So yun po yung pinakamainam na gawin nila. Sa pamilya, magpatawaran na rin po sila. At maging aral na po sa kanila na huwag sila magpilit ng ganun. Tanungin nila yung kanilang anak kung gusto ba niya gusto niya magkaroon ng asawa or something na ganun. Okay? So yun po yung may ko lang doon, may share ko kasi wala na po, hindi natin pwedeng balikan yun, nangyari na po eh. Qaddar Allah. Pero ang aral po doon, sa Islam po mga sister, sa Islam po, kung may mga anak po kayo, wag po natin sila pilitin. Sabihin natin sa kanila ng maayos, pero wag po natin silang pipilitin dahil magkakaroon ng problema. Tulad niyan, nagkaroon ng problema sa kanilang samahan,
So magpatawaran na lang po sila. Yun yung suggest ko po dyan. Wallahu ta'ala alam. Maraming salamat po kay sister. Okay, so Suway meron pa. ba? Meron pa ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanong ko po ay tungkol po kay Maryam tsaka kay Propeta Muhammad. Okay po. Ang tanong ko po, sabi nyo, hindi niya asawa si Maryam. Yeah, Maria. Ay si Maria. And Okay po. kasi masyado kasi nagwa-washing po ako kanina. Kaya Okay hindi po. ko. Okay po. Excuse me. Kasi po, tanong ko lang po, pwede ba yung paano niya naging, 'di ba haram po yun sa stud na, 'di ba hindi sila kasal, bakit nagkaroon po sila ng anak? Okay po. Magandang tanong po yan. Yun ang hinihintay kong tanong. Opo. Si Maria po, tandaan po natin, ulitin ko sa inyo, nung panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halal po na magkaroon ng ugnayan yung alipin at saka yung kanyang amo nung panahon po ng propeta at mga sahaba. Dahil mayroon pong utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ano yung turing mo sa iyong alipin, yun din yung turing mo sa iyong asawa. So hindi po siya matatawag na zina. Yung anak na yun ay matatawag nilang anak. Pero sa panahon lang po na iyon. Ngayon, sa panahon po ngayon, hindi na po pwedeng gawin yun. Wala na po yun dahil privilege lamang po yun sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. At ngayon, hindi na po siya pwedeng gawin. Yun yung sinabi ko sa inyo kanina, dahil hindi na po yung kautusan sa panahon niya. Kautusan lamang po sa panahon dati. Which is, meron pong mga batayan dati na hindi pwedeng ngayon. Nakwento ko po sa inyo dati, dati, magiging nanay ka lang, magkakaroon ka lang ng anak sa pagpasuso, yung umuhuminarada kapag 10 beses na nakasuso yung bata sa nanay na busog. Ngayon, naiba po yung pananaw ng Quran. Binago po ng Allah subhanahu wa ta'ala na 5 beses na lamang po. Okay, 5 beses. So parang ganun din po yung kay Maria al-Qibtiyya, siya po ay isang alipin. So nung panahon po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag ikaw ay alipin, kung paano mo itrato ang iyong asawa, ganun din po ang alipin ng alipin. So hindi po siya matatawag na isang anak sa zina, which is yun ay special lamang na batayan sa panahon po ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maraming salamat po, sister. Sa pa po, Stad, Okay pa. meron pa po, di ba sabi niyo po na si Asia po ay 6 years old siya inasawa? Asia. Okay. Siya po ay, ang alam ko po ay kasi meron po kaming mga libro, nababasa ko po ng kasi po ako isang balik Islam. Tagal na po, 4 years na po akong balik Islam po. Ang madam ko po ay nagpa po ng mga libro, ano ba tawag doon, yung parang Nagbigay po sa inyo. Opo, binigay po sa akin yun. Tapos nabasa ko po doon ay 9 years old po siya, pero sinabi niyo po ay 6 years old. Okay po. Linawin natin yan. 6 years old niya naging asawang Aisha, 9 years old po niyang nakatabi ang Aisha. Para po mas maliwanag. Okay po. 6 years old, asawa niya na po ang Aisha, pero 9 years old ay doon na po siya nakatabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So may tanong dito, sabi nila, bakit ganun 9 years old, bata pa ang Aisha, di ba? Baka wala pa sa kanya yung buwan ng bisita. Tama po ba? Okay. Ayon po sa pag-aaral, dati po, dahil malalaki yung mga tao, 8 to 10 years old po, yung mga kabataan, mga kababaihan ay nakakaroon na po ng buwan ng bisita. Okay? So sa atin ngayon, umusog yung panahon, ay nagkaroon na tayo ng bang 12 to 15 years old bago magkaroon ng buwan ng bisita yung mga kababaihan. So nung panahon na yon, 9 years old ay dumating na po yung buwan ng bisita kay Aisha at doon na rin po siya nakatabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mashallah, maraming salamat po sa tanong nyo dahil yan po yung mga dapat na malaman po natin, mga sister. Maraming salamat. Maraming salamat. Can we just have the last question, Sister Ilham? Kasi maubos na tayo. Okay po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustad. Pagpawin niyo po, hindi ako nakasagot kanina, malis.
Meron lang po akong tanong, hindi ko lang alam kung marapat po ba itong itanong dahil lahat naman po ng pangyayari sa buhay ng mga believers, lalo na sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is kadar ng Allah. About po Opo. sa mga anak ng propeta, Opo. di po ba mga babae lang po ang nabuhay? So, ask ko lang po if may wisdom po ba bakit sila lang yung nabuhay or may nabanggit sa hadith or something na bakit yung mga lalaki ay hindi pinahintulutan ng Allah na mabuhay at mga babae lang po? Natanong na rin po yan sa mga ulama natin kung meron bang wisdom patungkol doon. Kasi ang nabuhay lamang po yung mga kababaihan eh. Mga kababaihan lamang po. At sila rin yung nagkaroon ng mga asawa, which is yung mga kalalakihan. Magandang kaalaman po yan kasi hindi ko nabanggit kanina na kaligtaan ko po yun. Wallahu ta'ala alam, kasama na po yun sa mga qadar. Kasama na po yun sa mga pagsubok kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung isipin po natin lahat ng mga pagsubok sa mga tao, lahat po yan naranasan ng propeta. Kasi imagine mo, hindi siya nagkaroon ng anak sa ibang asawa niya, which is nangyayari po yan ngayon. Yung mga anak niya, kunti lang, pero yung iba hindi nabuhay, which is nangyayari po yan ngayon. So ang sample po natin, ang wallahu ta'ala alam, isang hikmah dyan, wisdom ng Allah, ay dapat lahat ng mga nangyayari sa ating mundo, sa ating buhay, ay ihango natin sa buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para hindi tayo nawawala ng pag-asa. Kasi siya nga mismo, propeta. Propeta siya, mahal siya ng Allah. Inalagaan siya ng Allah. Sugo ng Allah, huling sugo ng Allah. Ngunit nagkaroon siya ng mga pagsubok sa Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pa kaya tayo? So, wallahu ta'ala alam, sister, yun lang yung alam kong nabanggit doon na ito ay mga pagsubok sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun lamang yung pagkakalam ko. Maraming salamat po. Yan lang po, Ustad. Jazakallahu khairan po. Mashallah, madami Pwede na ka po pa sa sumagot, Ustads, o ipopost na lang yung mga questions dito mo na lang sagutin? Are you still free? Pwede ka pa bang sumagot? Walang problema po. Itong dalawa pong last na tanong natin. Wala pong problema. Okay po sa akin. Yes, Jeliha? Si Sister Jaliha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustad. Waalaikumsalam. Ang tanong ko po, may situation po kasi na yung may mag-asawa, nagpakasal with both yung consent nila. Tapos naka-build na po sila ng family. Tapos po, ito pong lalaki, born Muslim po siya from ganyan sa atin na tribe na Tapos in the long run po may mga anak na sila. Hindi pala po ito practicing na Muslim. So parang naging fed up na po yung wife kasi ang wife is mashallah good Muslima. Tapos parang naging way po yun na parang nag-divorce po sila. So ang tanong ko po, may right po ba yung babae sa mga ganung kasi alam ko yung babae na hindi pwede ang mag-initiate ng divorce. Pero sa mga ganung po bang situation ay allowed ito? Ano po yung diyan sa Islam, ruling sa Islam? At saka sa divorce, following lang po para matapos. Ang po, Ustad, yung pagka po kasi may mga rin akong parang confusing facts, lecture na pag nakapag-divorce na po ba sila, ito po bang lalaki ay pwedeng umuwi pa sa bahay nila while nandoon yung asawa? Or hindi na po ito kasi wala na yung nikah? Na? Jazakallahu khairan po, Ustad. Mashallah. Alhamdulillah, kamakailan lang po nagkaroon kami ng seminar patungkol dyan. Okay, wag po nating sabihin, ito po para sa kalaman nyo lahat hindi po unfair ang Islam. Hindi wag po natin sabihin na ang divorce ay ang may hawak lang ay lalaki. Meron din po sa babae. Sa lalaki, tinatawag itong talak. Ibig sabihin ng talak ay hawak ito ng lalaki. Kapag sinabi niya sa kanyang asawa, hiwalay na tayo, sila hiwalay na. Okay? Meron mga nagsabi na kapag sinabi niya ngayon, hiwalay na sila, then bukas, 3 beses, hiwalay na po sila, hindi na po sila pwedeng magbalikan. 3 beses yun. Magbabalikan lamang sila kung yung babae nagkaroon ng asawa, yung lalaki nagkaroon ng asawa, nagka-divorce at doon lang sila pwedeng magbalikan. Yun yung hawak ng lalaki. Sa babae naman po, hawak ng babae tinatawag na khula. Ibig sabihin ng khula, yung babae ang hihingi ng paghiwalay sa lalaki.
Okay? Meron din po kayong karapatan. Pero may mga kondisyon yun. May mga kondisyon. Marami po yun. Halimbawa, yung lalaki hindi nagbibigay ng sustento sa babae at sa mga anak. Okay? Pangalawa, yung lalaki sinasaktan yung babae. Bugbog niya, lahat ng ginagawa niya sa babae, sinasaktan niya. Kasama po yun. Pangatlo, yung lalaki, hindi niya maibigay sa babae yung mga karapatan niya bilang isang babae sa kumbaga sa pamumuhay o kaya sa mga gawain ng mag-asawa. Pwede pong hingiin yun ng babae. Pang-apat, kung yung lalaki ay nagbalik Kristiyano, umalis sa Islam, nagmurtad. Which is kasama po yung mga lalaking hindi nagsasala. Okay, yung mga lalaking gumagawa ng mga fitna, yung mga lalaking gumagawa ng maasiya. Ngunit, ikaw na babae, pwede mo sa kanyang ipaalala. Ipaalala kasi yung situation na nabanggit mo, sister, na yung lalaki, born Muslim siya, ngunit not practicing Islam. Di ba? So, bago gumawa ng situation, makipaghiwalay sa kanya, you try your best. Halimbawa, yung babae, you try your best na sabihin mo sa asawa mo na kumbaga magbalik loob siya sa Allah, asawa dahil sa Islam, dapat Muslim yung lalaki, ganit. Lahat sabihin mo. Pero pag wala ng way, karapatan mong babae na humingi ng khula, humingi ng pagkikipaghiwalayan. Which is, ang pwede mong lapitan dyan ay yung government ng Islam, tulad ng Sharia, yung mga ulama, yung mga leaders ng Islam, pwede mong lapitan yon. At yung huling tanong mo, sister, nakapag-divorce na ba yung mag-asawa, pwede pa bang pumunta yung lalaki sa bahay? No, hindi na po pwedeng pumunta. Kung mag-uusap yun, nandun yung pamilya, nandun yung mga anak niyo, kung may anak man kayo, okay, pwede po yun. Pero yung dun matutulog yung lalaki, no, hindi po pwede dahil hindi na po okay yung nikah. Wala na po kayo, hindi na po kayo mag-asawa. So, wallahu ta'ala alam, yun lamang po yung alam natin, yung kaya natin sagutin. Inshallah, yung mga iba, pwede pong sagutin ng ating mga big scholar. Maraming salamat po sa inyong lahat. Jazakallah khair ya Ustaz. Wala na yatang katanungan? Wala na po ata. So, maraming salamat po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.